Sunday, light service activities of Dugukan, and good that everyone is joining the formation today. Sa atin ang mga sinasabi na mahalaga ito ay recharging ito sa bawat isa na makatanggap ng divine correction from the Supreme Master of Wisdom. Star Supreme Super Light Angels. So napakahalaga ito ngayon para sa bawat isa. Every day, there is the ongoing activities of the angels contact and correction. Bawat araw, mayroong magaganap na mga activities ng angels contact and correction na kailangan matanggap din ang mga connection. Ibinigay nito sa lahat ng mga taong nag-practice ng Art of Life 172. Kaya ito dahilan na mag-practice ng Art of Life 172 para matanggap. And we have the formula: receive, align, and adapt. Bakit kailangan natin matutunan itong formula na receive, align, and adapt? Dahilan na ang ating pinag-usapan dito ay enerhiya na malakas na hindi kayang matanggap sa katawan pag walang paraan na i-apply para nito. Kaya ang mechanism kung paano matanggap ng isang tao ang enerhiya na ibibigay ng mga Supreme Super Light Angels. Napakarami anyway, napakaraming mga klase-klaseng mga anghel. Ngunit ang ating pag-usapan dito, mga klaseng anghel na ipinadala ng Diyos sa pinakamataas na kalangitan. Sabihin lang natin na ganyan, pinakamataas, pinakamakapangyarihang kalangitan. Na ang tawag sa mga anghel na yan, Supreme Super Light Angels. Yan yung mga binigkas sa kasulatan na consuming fire nature of God. Klase sila sa mga anghel na napakataas ang kanilang enerhiya, na kailangan nilang i-lower down ang kanilang frequency para lang sila makikita natin dyan sa kalangitan during the time na mag-practice kayo ng Angels Contact and Correction. At ang paraan ay sadyang kailangan para matanggap. Marami man sa mga kaibigan, mga kapatiran, kahit sinong mga tao na nagsasabi na mataas ang enerhiya ngayon at tanggapin natin itong divine intervention o tanggapin natin ang mga biyaya ng Diyos para sa ikabubuti ng ating buhay. Ngunit hindi madali yan pag ang ating pag-usapan yung mataas na enerhiya. Kaya makikita ninyo rin sa inyong mga actual experiences, maging mayroon kayong maraming mga hinihingi sa Diyos, mayroon kayong mga lihim na mga karunungan, at inyong ginagamit yan, ngunit hindi ninyo mapaandar. Dahilan, may enerhiya na kailangang i-match up yung frequency sa physical na katawan. May mga enerhiya na malakas, na ibig sabihin mataas ang kanyang frequency. Ngunit, ang frequency ng katawan, ang kaya lamang sa physical na katawan ay hindi gaanong kalakasan ng enerhiya. Kaya kailangan na i-training ang physical na katawan para makatanggap ng mas mataas na enerhiya. At ito nga yung enerhiya na ating binanggit. Enerhiya ito na mag-transform ng physical na katawan. Ang physical na katawan ay may kakayahang tumanggap ng klaseng enerhiya na makapagpabago ng liwanag sa katawan from minor vibrational frequency into advanced vibrational frequency. Ibig sabihin minor, mababang enerhiya.
At ibig sabihin ng advance, mas mataas na enerhiya. Ang frequency ay mas mataas. At kailangan ng physical na katawan na mabuksan ang kanyang mga spiritual channels. Kaya ito, sinasabi ko, ito ay mahalagang topic din na aking banggitin sa inyo ngayon. Para lubos na nating maintindihan ito mga bagay na kailangan natin talagang matutunan. Kung paano tayo maging productive dito sa ating mga divine mission. Bawat isa, wala itong pinipiling mga tao na mataas ang ating edukasyon. Nag-aaral ba tayo sa academy or university? Hindi na kailangan yan. Dahil tayo ay isang institusyon. Tayo dito sa organisasyon ng dugukan, isa na tayong institusyon. Ibig sabihin, nagtuturo tayo ng mga kaalaman at karunungan. Kaya tinatawag natin ito College of Mystery at Beyond College of Mystery. Ibig sabihin ng Beyond College of Mystery, lampas sa College of Mystery yun. So isang institusyon na tayo na nagtuturo ng mga kaalaman. Kaya maging magtuturo kayo ng buhay, hindi maging magtuturo ng pagkawasak. Dito tayo sa magtuturo ng buhay. Ano ang ibig sabihin ng isang magtuturo ng buhay? Sabihin man natin matagal na tayo sa ating pag-aaral ng spiritual. Sabihin natin, napakatagal na natin na nag-aaral sa ating mga hinahangad na mga pang-spiritual na kaalaman. Ngunit, pag wala pa rin klarong direksyon, medyo mahirap pa rin na magampanan natin na magtagumpay tayo sa ating final na mission sa ating pagka-spiritual. So, maging magtuturo tayo ng buhay. Ibig sabihin, ang organisasyon natin sa dugukan, kailangan natin maintindihan ang ating mga misyon at kung ano ang ating mga gawain. Mayroon nangyayari ngayon sa ating planeta. Napakalakas na enerhiya. Mayroon na ongoing planetary ascension at mayroon ongoing divine intervention. Ibig sabihin ng divine intervention nandiyan ngayon ang mga anghel na ipinadala ng Supreme Master para tulungan ang sangkatauhan. At kung paano matulungan ang sangkatauhan, kailangan na sundin ang tamang paraan. Ganon din ang pag-practice sa spiritual. Sundin ang tamang paraan. Nang dahilan pag hindi ninyo masunod ang tamang paraan, maging mag-violate, maglabag ang isang tao sa mental discipline na inilaan siya. Ibig sabihin, mayroong mental, spiritual discipline na kailangan sundin para hindi din magkamali ang isang tao sa kanyang layunin na magtagumpay sa kanyang pag-aaral ng pang-spiritual na mga bagay at makaakyat sa kaharian talaga ng Diyos sa langit or Supreme Master. So, sa pagiging magtuturo ng buhay, kailangan ating maintindihan ang paraan. At lalong-lalo na itong paraan ng kung paano natin matanggap or paano matanggap ng isang tao ang napakalakas na enerhiya na kailangan niya sa kanyang pag-transform ng physical na katawan into higher frequency. Mas mataas na liwanag. Mas mataas na enerhiya na kayang-kaya na makapag-transform sa kanyang physical na katawan, mga cells into higher versions of energy. At kailangan yan para sa darating na mga panahon, mga malalaking mga magaganap sa mundo. Kayang-kaya sa lahat ng mga cells ng katawan, ang mga viruses, kalabanin yung mga viruses, so hindi matatalo ang mga cells ng katawan. At pag matalo yung cells ng katawan, so
mamamatay ang mga cells sa physical na katawan. Kaya magkasakit ang tao to the point na yung art of destruction ang magaganap sa isang tao. Kaya kailangan na buksan ang mga spiritual na mga network sa physical na katawan sa paraan na ibinigay ngayon ng Supreme Master upang itong mga cells din ng physical na katawan ay makakonect sa energy stations sa mga Supreme Superlight Angels. So may mga energy stations ngayon na binitawan ang advanced spiritual world. Kaya doon tayo, ang lahat ng mga tao, kailangan doon sila makakonect. At paano man ito mangyayari pag hindi alam ng mga tao, hindi alam yung direction at walang mga magtuturo ng buhay. Yung mga kadalasan magtuturo ng ibang version. Sabihin na natin na gano'n. Magtuturo ng buhay, in contrast with that, magtuturo ng pagkawasak because of the so much blinding ignorance, human negative ego, and various other human weaknesses. Yan ba yan, mga katuruan mo yan? Blinding ignorance, nakakabulag na kamangmangan. Hindi natin makita kasi yung gumagana sa ating kaisipan ay makataong pangunawa, human understanding instead of spiritual understanding. Ang lubhang kailangan ng bawat isa ngayon ay itinatawag na spiritual understanding. Ang ato pang Bisayaon kini. Kini karong mga butang nga atong pag-istoryahan, mga butang nga gitudlo sa balaang espiritu nga kita magahubad sa mga balaang mga butang nga mga espirituhanon ngadto pod sa mga taong espirituhanon. Kaya mga taong dili espirituhanon dili gayud magadawat sa gigatudlo sa balaang espiritu kay para kanila kanang mga butang nga mga binuang lamang. Kaya higit na kailangan natin ngayon ang paraan kung paano ang isang tao mabuksan ang kanyang espiritual kamalayan upang kanyang maintindihan ang mga katuruan, mga bagay na itinuturo ng mga banal, mga bagay na itinuturo ng banal na espiritu ng Diyos sa pamagitan ng mga banal na mga tao na maging kayo din, yung tumanggap ng divine intervention. Paano tayo magtuturo? Paano kayo maging magtuturo ng buhay? Pag hindi ninyo alam kung ano ang paraan, kung ano ang direksyon, ituturo natin yung ang Diyos nandiyan sa langit, ang kanyang mga anghel nandiyan sa langit. Ituturo pa ba ninyo yan sa inyong mga aklat? Magbasa tayo ng magbasa. To the point na yung lahat ng mga makikita natin ay mga letra, numero. Kaya marami mga tao magsasabi, tulungan lang tayo ng Diyos. Magpagawa tayo ng simbahan kasi manalo sa loto. Anyway, just a joke. Totoo naman, marami namang ganyan. Ngunit ang kailangan natin ngayon ay tunay na spiritual na pagkagising ng ating spiritual na kamalayan. Buksan ang mga sentro ng enerhiya sa katawan at i-connect ang inyong consciousness, energy light life cells sa mga energy stations ng Supreme Superlight Angels. Sila yung matutunghayan ninyo ngayon sa kalangitan sa pamagitan ng mga divine words, sa pamagitan ng 36,000 mystery, 72,000 mystery. Pag mayroon na kayo ngayong bago para sa lahat ng mga missioners, yung 144,000 mystery, yan ay yung kailangan. Yan ang paraan. Kaya sa umpisa pa lang ng ating mga lectures na ibinigay sa ating mga kapatiran, sinasabi ko na kaagad yung procedure. Procedure is essential. Ibig sabihin ng essentiality, kailangan, hindi maaring hindi, wala yan. Ang dahil pag wala yan, hindi mo magagawang matanggap yung divine intervention na ating sinasabi, binanggit ngayon. Nandiyan sila sa itaas. Kung bakit nandiyan sila sa taas, naghihintay na lang sa tukmang panahon. Kaya, patapos na ang ating panahon na yon at sisilang ang bagong panahon. Hindi man ito matatapos ang ating planeta, ngunit ang panahon ay sadyang matapos. Dahilan yan na yung kailangang dumating ang bagong panahon. Dahil kailangang i-resolve ang problema ng ating planeta. Kaya, pag-delay ang panahon, ikasisira din ito ng ating planeta.
Kaya kailangan na natin yan maintindihan kung bakit kailangang matapos ang panahon. At kung bakit tayo maghanda. At bawat isa kailangang maghanda tayo. Nandito tayo ngayon sa network ng Supreme Master of Wisdom, Akadastar Supreme Supralight Angels. Kaya kayo lahat, nandito kayo ngayon sa formation. Kaya ang tawag sa inyong mga light warriors kayong lahat. Hindi lang kayo mga light workers. Mga light workers, hindi lahat ng mga light workers are light warriors. Maging light workers, tumulong sila sa mga light workers or light working activities, enlightenment sa mga tao sa buong mundo. Kaya yung mga gawain ay spiritual counseling, divine healing, and teachings are pertaining to the spiritual side. Then you are in the formation of the Supreme Master of Wisdom, Akadastar, Supreme Supralight Angels. You have your specific rule. You have your specific rules to do. Mayroon kang klarong gawain, gampanan, kung ano ang iyong gagawin. Dito tayo, maging magtuturo ng buhay. So, we have to clarify this thing. Bago pa natin ito makalimutan. Ang Dugukan ay institusyon na tayo. Nagtuturo tayo ng non-formal education. Para natin ito na makita, nagtuturo tayo ng non-formal educations. So there are three kinds of education. Yung informal yung mga turuan ninyo inyong mga anak, turuan ninyo kung paano maligo, paano maglinis sa katawan at the early stage. Kaya you are a teacher of your children. The non-formal education, dito tayo sa non-formal education. Yung formal education, you go to school, universities, academies, mag-aaral tayo doon at mag-graduate tayo doon. And then the non-formal education, this is the school that we have. Nagtuturo tayo ng mga technical skills, mga livelihood training program, at gumagawa din tayo ng mga magtuturo or mga teachers na magtuturo ng mga non-formal education gamit ang mga lessons ng Dugukan. Kaya mayroon tayong profession. Kayo mayroong mga profession. If you are a graduate of the Dugukan lessons, nag-aral ka ng hilot, nag-aral ka ng iskrima, nag-aral ka ng health dance exercises, and then you are a holistic art teacher with the legit credentials of the organization. Kaya yung profession ay ituturo ninyo yan. Dito din tayo maging mabalansin sa ating mga gawain. Bagaman pag kayo ay spiritual practitioners, sa spiritual practice, mayroong mga bagay diyan, especially the inner teaching. The mystical order of the inner teaching, yung ibig sabihin yan, spiritual teaching, na may mga koneksyon ng mga banal na salita ng Diyos, tago at banal na mga salita, mga spiritual code, at lahat ng mga nakatagong mga lihim na mga karunungan diyan, ay hindi yan maaari na ibenta. Hindi yan maaari na gawing negosyo. Kasi may mental spiritual discipline na nakalaan yan. Na bawal yan gamitin na profession. So, pag yan ay bawal gamitin ng profession, ano ang pwedeng gamitin natin na profession? So, yung gagamitin na profession, yung mga practical, technical skills. Kaya ang ating institusyon ay nagtuturo ng hilot at gumagawa ng mga instructors ng hilot. Nagtuturo ng mga escrimadores or martial arts teachers or instructors para gawin silang mga propagators of the culture of this nation. So, ang ibig sabihin ng profession ay livelihood. Ibig sabihin livelihood, mayroon tayong panghanap buhay na gamit ang ating profession without violating, hindi nakalaban sa mental, spiritual discipline or sa banal
na batas ng espiritual. At kailangan din panindigan ng isang tao ang iyong profesyon as a holistic art teacher or practitioner, propagator. Yan, sa inyong paraan, mabalansi ang iyong mga gawain at yung mga gawa na iaalay mo sa Supreme Master. Nagtuturo ka ng lesson as a profession. And magtuturo ka rin ng mga aral or lessons as a vocation. Ibig sabihin ng vocation, that is yung kabanalan ng iyong mga ginagawa na inaalay mo sa Diyos para sa kaligtasan. Yan na yung mga bagay na hindi maaring gawing business. Hindi mo magawang inegosyo yan dahil bawal na bawal yan sa mental spiritual discipline ng advanced spiritual world nang nagbibigay ng mga aral na yan. Hindi pinahintulutan ang mga gawain yung banal na mga bagay ay gawin nating negosyo. At hindi rin maaring yung mga vocation na gawin natin na sa paraan na parang industry or negosyo talaga. Ang allowed lang ay yung profession. At yung profession ay hindi rin maaring i-disrespect ng kahit sino mang tao. So for example, ano ang mga gawain natin sa ating profession? So magtuturo kayo ng hilot. Sa pagtuturo ninyo ng hilot, mayroon kayong credential. Talagang graduate kayo sa Natural Healing Method hilot ng dugukan. So, pag magturo kayo, so may corresponding talent fee yan. Na ibig sabihin, hingin mo yung talent fee mo. That is your respect and to value your profession. Pag ibigay mo yan ng kahit sino mang tao, gagamitin nila na walang kahalagahan yan. Kasi itinuturo ko na walang kahalagahan. Kaya you are a professional. Pag dyan ka, natututo ka sa mga aral na yan, you are a professional in the non-formal education na itinuturo ng dugukan. Pag maging instructor ka ng martial arts, eskrima. Itong eskrima, pag pumunta ka sa ibang bansa, pag alam ng tao na doon ka sa Amerika na ikaw ay master or isang instructor or master's category ng eskrima kasi mayroon kang natutunan, mayroon kang certificate. Pagpunta mo doon, pwede kang magpunta ng mga martial arts group ng eskrima sa iba't ibang bansa. Mag-connect ka sa kanila, then pwede kang magtuturo sa kanilang mga paaralan doon. At bigyan kanila ng yung talent fish. Iba doon. So, hindi ka magpunta doon para mag-alaga ng baboy at mamitas ng mga apples para doon sa farm. Kasi iba ang tingin ng mga foreigners when it comes to teachers coming from their country teaching eskrima. Kaya talagang magtuturo ka ng eskrima doon. Yan ang malaking kaibahan, lalo na pag marunong ka ng hilot. Ang hilot is a profession, talagang profession yan. And that is kultura ng ating bansa. At bakit ito ay pahalagahan natin? Pahalagahan natin ito ay binigay ng Supreme Master na ditong paraan, pwede ikaw maging professional. Na pag ginagawa mo ito, maski professional na tayo in the academic side, or hindi man tayo nakapag-aral sa academic side, ngunit dito sa ating samahan, mayroon tayong professionalism na pwede natin ituro kahit sino mang tao. Hindi lang sa ating banda, kundi sa buong mundo. Kaya sinasabi ko maging magtuturo kaya ng buhay. Dahil yung mission na yan ay in line with your divine mission. That is related. Only that this profession,
this profession is pwede mong gawing industry. And this vocation, hindi yan maging industry. Kaya pag magtuturo ka ng divine words, bawal ang bintahan yan. Kasi if you commit ng bintahan ng mga banal na mga salita ng Diyos, malaking paglabag yan sa mental spiritual discipline ng advanced spiritual world. At yung kabayaran yan, ang Diyos yung nakakalam. At sigurado mayroong kabayaran yan. Kaya dito ay ipinaliwanag natin ito para walang magkasala nitong sa paraan na ito. Kasi nakita natin ngayon ang napakaraming mga nagaganap na maraming mga hindi nila alam kung paano pag-ingatan ang mga banal na mga bagay. At sasabihin na rin ng mga tao ng practice ng spiritual na pag mag-practice tayo ng spiritual, wala tayong mga maghihirap ang mga taong mag-practice ng spiritual. Tama ba yan? Maghihirap? Ang dahilan yan dahil hindi alam ang paraan. Hindi alam kung ano yung profession at ano yung vocation. Ang profession ay that is livelihood. Panghinabuhi. Nga pwede kang manghinabuhi, gamiton ni mong imuhang mga nakatunan as a professional sa imuhang talent. Yung mga pickpocketers, mayroong mga professional pickpocketers. Kablito lang imuhang bulsa, mawagtang ng mong pitaka. Professional sila, that's because the master nila ang kanilang lesson. But that is in the negative side. Art of distraction yan. Kayo ay professional kayo. Ibig sabihin, gikablit lang ninyo yung pasyente, gisira ninyo sa inyong magnetic energy, energy nga gikan sa lawas. Wala ninyo gigamitan ng orasyon, wala ninyo gigamitan ng pag-ampo, inyo lang gikablit, naayo. Nganong naayo man? That's because of your advanced energy nandyan sa inyong katawan, innate in your energy, activated. Pwede ba yan gawing industry? Ang sagot niyan ay pwede yan gawing industry. Hindi kayo maglabag at hindi kayo makalabag sa batas ng spiritual pag mataas ang inyong enerhiya at hinawakan ninyo ang tao sa pamagitan ng inyong hilot at gumaling siya sa kanyang karamdaman. At nagbigay siya ng talent fee at binigyan ka rin niya at tinanggap mo rin. May paglabag ba yan sa iyong profession? Walang labag yan sa iyong profession. Tamang-tama lang yan. Ngunit dito sa inyong profession, ginawa ninyo ito, inyong profession. Tinulungan ninyo ang tao kasi nag-hypertension ng isang tao. Grabe ka high blood ba? Hypertension, high blood, tsaka ang dugo, taas kayo. Inyo dayong gigamitan sa inyong profession. Kaya expert mo sa hilot. Gitambalan ninyo sa hilot ninyo. Kanya, gilibre ninyo. Walay bayad. So, makaayo ba sa inyong profession or dili? And then the answer for that is not good for your profession. You are disrespecting your profession. You are a dentist, for example. At ibtan mo siyang ipon ang mga tao, gamitan mo anesthesia, gamitan niya sa inyong mga gamit. Inyong gilibre. Then, kada adlaw, mangita mo kwarta, kay palit niya sa inyong mga materials. And then, doon na mo'y pasyente sa kadlaw nga napulo kabuo. Then, hurot ang inyong kwarta. Wala na mo'y mahimo. Yung pasingilan, spiritual na po. Sige mo spiritual, hurot ng kwarta. Because, dili mahimo nga ang profession inyong i-knock down. Profession is not a vocation the same with doing your divine mission. It means that profession must be dignified as well. That is equilibrium sa inyong vocation. So that is our knowledge and the teaching of the Gokan. That we have to impart that teaching to the rest brothers and sisters in this nation and the rest people of the world. At dyan tayo, we can make the big difference in helping for the healing of life and nature. Kailangan matutunan natin yan. Pagalingin ninyong isang tao sa kanyang hypertension, walang bayad, at then, pag naayo na siya,
And then, ikagabi mamuwaw na po siya magmadyong until the morning. Nakita ninyo? Ipaligon ninyo mga tao sa inyong profesyon. Dili ka mo magapabayad. Kay bawal yun magapabayad. Erip sabot, ang tao, inyong gipaligon ang iyang lawas para makapadayon sa iyang bisyo. Ato siya sa casino until the morning. And then ika-morning, tawagon ang inyong serbisyo aron paligonon ilang lawas. Ikagabi, mamuwaw na po sila. Adto na po siya ilahang bisyo. Nga inyong gipaligon ang tao aron maimpirno gayud siya sa iyang mga binuhatan. Kaya, dignify your profession. Practice the lesson of Dugukan. Practice Dugukan Hilot. Practice Eskrima. Once you are outside of the country doing your profession as a professional missionary of Dugukan, and then you can help a lot. Makatabang ka mong dako sa inyong isikaw kataw. Labi na jud sa kaugalingon. Mao kani importante kayo nga butang nga atong syabton. Then dito tayo sa vocation. Sa vocation, you're doing your divine healing. Nanambal mo ba gamit ang balaang mga pag-ampo? Vocation yan. Sa inyong pagpanambal, nagigamit ninyo ang divine healing. Bawal himuong industry. Ibig sabihin, hindi tayo makagawa ng business gamit ang divine healing. So, ang gagawin natin yan, ang tawag yan, exchange of energy. Ano ibig sabihin ng exchange of energy? That is not donation. Ang donation is another way na ginagamit ng mga tao. Love offering ay galing sa kanyang puso. At huwag ninyong i-refuse. Tanggapin ninyo kung ano yung ibigay ng isang tao na talagang galing sa kanyang puso. Dahil yan yung paraan na ma-blessed din ang isang tao. Dahil tinanggap mo yung love offering na ibinigay niya, kapalit din ng yung serbisyo na banal na ibinigay sa kanya. So that is the profession doing divine healing. So we have to segregate this particularly. Ano yung profession, ano yung divine formation. Yung profession is industry. Yung divine formation is a vocation na hindi maging industry. Makatulong din sa ating pagbalanse sa ating mga paglakbay sa ating dito sa ating planeta. Kaya ibinigay ng paraan ng Supreme Master ngayon. Lahat ng mga practitioner ng Dugukan, sikapin ninyong maging magtuturo ng buhay. Pag hindi kayo maging magtuturo ng buhay, kasi sabihin niya, ito yung mga professional na tayo. Iba itong ating pinag-usapan ngayon. In the eyes of the Supreme Absolute, lahat tayo ay equal lang tayo. Lahat ay equal lang. Ibig sabihin, kung ano ang mga gawain ngayon in line with your divine mission, at maiwasan mo yung sinasabi ng Biblia na ano yan, idolatry. Kaya itong idolatry, when you look at the essence of idolatry, dalawang mensahe itong idolatry. Idolatry by words or idolatry by action. Yung magsamba ka ba ng ibang Diyos. Kaya ngayon, sa masyadong busy ang mundo ngayon ng tao, ay yung isip ng tao ay talagang busy ang isip ng tao kasi bawat araw kailangan magsikap, magtrabaho. Kaya darating na yung panahon na kailangan niya na mag-recharge Sunday or Saturday para sa mga yung Sabbath day na tinatawag ng mga nung nandyan sa mga paniniwala niya. Yun, adlaw nga ipagpahulay ka ron. Sa adlaw ipapahulay, so you have to spend your time to God. Kailangan na magbigay ng panahon para sa Diyos. Ngunit hindi na magawa ng mga tao dahilan sa masyadong busy ang tao. Lahat ay kailangan gampanan ang mga responsibilidad na may kaugnayan sa panghanap buhay. Kaya yung mga tao, naging busy ang mga tao. Kaya itong strategy ng opposite force ay talagang epektibo ito. Dahil lahat ng mga tao ngayon ay talagang parang gapos ang mga tao ngayon sa pangangailangan.
at kailangang magtrabaho at hindi magampanan na ang kanilang mga gawing pang-espiritual na pundasyon dahil gapos sa mga responsibilidad, hindi makapagtrabaho ng iba dahil may ginagampanan mga responsibilidad sa mga kompanya, sa mga industry na kanilang mga ginagawa. Kaya yung paraan na ibinigay ng Supreme Master ay in line with the divine mission. Only that you have to segregate. You have to identify what is the right for that and what is the right for this thing. Unsay naa diha nga maayo, unsay diri nga pwede diri nga maayo. So sa profession, okay, paggagamitin mo yung mga skills mo, and that is the profession. Paggagamitin mo yung mga divine formation, that is a vocation. At walang industry, business involved that. So this is a sort of guidance na kailangan natin makita, maunawaan natin ito. And then, shift tayo. Dito tayo sa formation na angels, contact and connection. Ito rin ay mahalaga. This is a question that every person in the foundation of this inner discovery must realize. Angels, contact and connection. Lahat ng tao ngayon, buong planeta, whether they like it or not, whether they believe it or not, maniwala man sila o hindi, lahat ay kailangan ng makakonek sa Supreme Master of Wisdom, akala sa Supreme Superlight Angels. Kailangan makakonek upang makatanggap sa enerhiya na kailangan ng divine intervention na matanggap ng tao. Ang enerhiya ng divine intervention ngayon ay enerhiyang napakalakas at hindi kayang magampanan ng isang tao ang pagtanggap niyan pag hindi handa ang physical na katawan. When the light workers in the planet are talking about the world now is entering into the 5th dimension. Ang mga light workers sa planeta karon nagsulti sila na kini nga ang kalibutan pasulod na kuno sa 5th dimension. Ibig sabihin ng 5th dimension, taas nga frequency ba? The 3rd dimension, we are here in the 3rd dimension. Kining atong kalibutan karon gitawag 3rd dimension, may sukod. Ang 3rd dimension, naigitason, naigidakon, naisukod. May itawag 3rd dimension. Ang 4th dimension, 5th dimension, dili na pareha sa atong sukod. So, sabot na ng another way to understand 3rd dimension. Sa 3rd dimension ay past, present, and the future. So, sa 5th dimension, walay past, walay present, walay future. Usara na siya. That's why when you are a person looking for your living book of life, ug ikaw sa katao nga nangita sa imong buhing libro sa kinabuhi, living book of life, so buhing libro sa imong kinabuhi. So, kailangan ka musaka sa imong frequency to the point nga may imong abrihan mo ang imong libro sa kinabuhi nga naa sa mga terminal ron sa imong lawas. Sa mga libro sa kinabuhi nga imong gipangita, naa sa mga terminal o mga sentrong enerhiya sa imong lawas mismo. Kaya yung tanong ngayon, ilan kalawas ka ba? So at present life evolution, you are 9 connected bodies. And the first physical dimension, which is the first dimension of your soul, mayroon siyang 7 dimensions. Kaya, when you look at your physical body, again, we go back to the mirror. Ito palagi itong ating binanggit. You look at yourself in the mirror. Tanaway mo ang kagalingon diya sa amin. Makita ni mo ang naong. But that is not really
the entire face of your soul. Hindi yan ang kinatibuk ang naong sa imong kalag. You are 7 dimensions of the soul. In the first dimension of your soul, you are already 7 dimensions of your soul. And in the wholeness aspect of your 7 dimensions of the soul, you are 9 connected bodies. Diyan na natin ipagsabot. Magsugod na sa atong fundamental. Practice Art of Life 172. And then yun yung Practice Art of Life 172. Mayroon dyan Governing Star Formations, Palace of the Olympic Stars Meditation. Napakaraming mga system of meditation. But that is not the system that you need to perform to activate your living book of life. Ang kailangan mong gawing meditation para ma-activate mo ang living book of life mo. Kailangan mo agi ka sa Governing Star Formations, Palace of the Olympic Stars Meditation para makakonect ka sa mga energy stations nandyan ngayon, binuksan na Supreme Master sa pangagitan ng kanyang mga Supreme Superlight Angels na ipinadala ngayon, nagdala ng Divine Intervention para sa sangkatauhan. So, kailangan natin matutunan ito. Pag hindi natin ito i-practice, medyo dihado din ang isang tao na makamit ang kaunawang spiritual na angkop sa pag-intindi nitong ating mga binigkas ngayon. Kaya pagsabihin natin kay mayroon bang paraan na ma-simplify itong mga lesson ng Dugukan? Ang sagot niyan, walang paraan. Dahil kailangan talagang gawin ng isang tao ang mga direksyon na ating ibigkasin upang kanyang maunawaan. Sabihin natin, i-simplify. Paano naman natin ma-simplify? Lahat ng mga galaw ay simple lang yan. Kaya nga, pag tininan natin itong video, maraming mga videos ngayon, kasi tayo nagpalabas ng mga forms and the gestures, nagpalabas tayo ng mga action, mga techniques ng iskrima ng Dugukan. And then, makikita din natin na mayroon din na mga kapari-parihan na rin sa ating mga galaw. Ibig sabihin, madaling sundin ang galaw. Walang problema yan. Kahit sinong tao pwedeng makasunod ng galaw. Even the Art of Life 172, that is 72 lessons. The Art of Life, 72 lessons yan. Plus 29 lessons of the Governing Star Formations. Lahat ng mga tao ay pwedeng magsunod ng galaw ng arkong. Ngunit hindi sabihin niya na natutunan na ng isang tao ang arkong. That is the first dimension. So the first dimension of the understanding of a person could be the physical dimension. That's why mga taong yung tinignan yung objective side of the world. Objective side of the universe. Na ibig sabihin, ang physical na mundo. Ngunit on the inner side, that is the subjective part of nature. The spiritual side. Kaya sa spiritual side, hindi ito madaling maintindihan at makopya ng mga tao. Na ibig sabihin, kailangan talagang sundin ang paraan upang matanggap at matutunan talaga ito ng taong gustong matututo nito. Pag hindi sundin yung paraan, sinasabi na natin na mayroong opposite force. Kaya man pagsabihin natin, bigyan tayo ng divine words. Ang divine words na ibinigay natin, ito. And then, binigkas natin at hindi natin sinunod yung direksyon kung paano yan gagawin at paano gagamitin. There are 349 governing star formations. Lahat ng mga enerhiya, puwersa, nakakonek yung mga divine words sa tinatawag na energy stations na tinatawag na governing star formations, Palace of the Olympic Stars. And there are 349 governing star formations. Yan yung mga lahat ng mga sources ng mga kapangyarihan na malakas na kapangyarihang spiritual. Nakakonek sa governing star formations yung mga malakas na mga kapangyarihan ng spiritual down to the line sa kanilang mga yung naging mga taong mga
naging transmitters of those energies. Kaya yung mga elementary things, lives associated in the elementary things of nature, ay tumanggap din ng mga kapangyarihan. Hindi direct sa energy stations ng Supreme Superlight Angels released doon sa gathering star formations para sa the Olympic stars. Ngunit ang isang tao ay nakakonect sa opposite force, na ibig sabihin, ang connection ng opposite force, napakalakas na kapangyarihan. Wala namang mahina sa gabi ng star formation. Lahat ay malakas na enerhiya. Nakakonect yung divine words niya. Ngunit sa maling paraan na ibinigay, ay yun, ngunit sa ibang paraan na sinunod ng tao, maging maling paraan yan, na makakunik ka doon sa tinatawag na Art of Life 172 Foundation. Pwedeng maging doon ka makakonect sa opposite force na tawagay natin supreme din ang kapangyarihan. At ano ang malaking kaibahan? Ang malaking kaibahan hindi masyadong makita natin dito lang sa word na Art of Life or Art of Destruction. So yan ang kaibahan. Yung opposite force ay art of destruction. Yung hindi opposite, that is supreme governance of the infinite cosmic family of life. That is art of life. Ibig sabihin, ascension of your life into higher dimension. Pag-akyat ba ng iyong buhay sa mataas na dimension, sa kaharian ng Supreme Master. Yung art of destruction, masya yung tao ay mabuti o masama. Hindi na yan sa usapang mabuti o masama. That is the reality in life. Na ibig sabihin, art of destruction, pagkawasak ng kaluluwa. Yung sa ultimate na mangyayari, na ibig sabihin yan, pagkawasak ng kaluluwa or second death. Na ibig sabihin, pagkamatay ng isang kaluluwa. Bakit mamatay yung isang kaluluwa? Kasi burahin yan ng supreme power. Hindi sa dahilan na yung supreme power ay masama. Walang masama sa supreme power. Only that is the mental, spiritual discipline sa ganyang office na yan. Na ibig sabihin niyang office na yan ay hindi nagbibigay ng kaligtasan. Ang office na ito ay nagbibigay ng kaligtasan. Kaya yung choice ng tao ay binigyan sila ng freedom of the will to make their own choice. Na hindi ba na ito? Adlokon niyang tao ba? Na kinalang mutuog yung kani para ka maluwas. Kaya dili makamao ang tao sa tinuod gayon nga pagtulod man sa Dios kung sa kahadlok iya gibuhat ka na. Apan kung iya ka lang gibuhat tungod sa iyang gugma, ang tao makamgo sa iyang kalang. Mao nang kini atong gipresentar ug unsay tinuod nga senaryo nianing atong mga gisulti karon o sa mga butang nga atong mga ginihisgutan. Mahimo ba kining bakak ang atong gihisgutan nga makita man ninyo sa langit? Tan-awa siya malabot. Tan-awa ang Supreme Master siya malabot. Tan-awa siya malabot. Makita siya sa tanan. Lakip na itong mga taong nga nagdughang kaniya. Di ba naman sa kasulatan? Tan-awa siya malabot. Makita ang iyang timailhan. Siya inubanan sa iyang gamhanang mga manulunda aban sa dakong gahom ug himaya apan dunay butang nga kinalang sabton sa tao. Ang Ginoo nga imong Dios usa ka kalayong makasunog. So this one thing so essential to discern. Kining usa ka butang importante gyud kayo. Essential kinahanglan gyud kayo kini nga imong masabtan. Ang Ginoo nga imong Dios usa ka kalayong makasunog. Ang Dios nga imong gituhuan sa iyang tinuod nga kinaiyahan usa ka kalayo nga makasunog, mas hayag, mas init, mas kalayo pa kaysa adlaw. Ibig sabihin, ang tao nga maduol sa tinuod nga kinaiyahan sa Dios, mapulbos, masunog. Kay kadang klase sa enerhiya mas masunog ang tanang mga butang nga dili pure, dili balaan. Bisan pa ang adlaw, masunog
siya maong kahayag sa Dios. Kaya binanggit natin, Supreme Universal Name of the Omni-Supreme Absolute. Ngayon ay ipinatawag na kayo ngayon ng inyong mga Divino Maestro para sa mas malaking mga gawaing pang-spiritual upang tulungan ang siyang katauhan na makakyat sa kanyang kaharian. Kaya hindi lang tingnan natin dito ngayon ang ating bansa. Ang ating bansa ay maliit lang. This just only composed of citizens, 100 million, more than 100 million people, citizens in this country. And we'll see it that it's just presumed na even though 20% of the entire population will become teacher of the art of life. And then that could be good enough to teach the entire planet of the true light of the divine Supreme Master of Heaven. Okay. Pag magtanong kayo ngayon kung sino ang aking Panginoon, ang tawag niyan, Omni-Supreme Absolute, Universal. Na ibig sabihin, lahat ng mga Divine Masters na inyong nalalaman o natutunan, nalalaman sa inyong buhay, so long as a true Divine Master, that is the embodiment of the Omni-Supreme Absolute nandoon sa langit. The greatest power of the universe is balance. Na ibig sabihin, yung isang Divino Maestro na galing sa langit, pag bumaba dito sa lupa, hindi yan magawang dalhin niya ang kanyang kabanal-banalan dito sa lupa o kapangyarihan man dito sa lupa at ipalabas niya ang kanyang totoong kapangyarihan dahil mawawasak ang planeta. Na ibig sabihin, even God obeys the law of the supreme law of equilibrium. Kaya hindi kayo makikita ng isang anghel sa langit na bumaba dito sa lupa at linisin itong planeta. And it's just only will take an angel to cleanse up the entire mist of this planet. Kinailangan usa ka manulunda ba, anghel sa Dios. Nga muna og gikan sa langit din sa iyo ta sulbaron ang tanang problema sa atong planeta. Pero bakit man hindi yan ginawa ng Panginoon? Kasi may divine program. Ang sagot niyan, itong divine program, ibig sabihin, para sa tagumpay ng lahat. Ibig sabihin ng yung divine program ay magbibigay tagumpay ng lahat ng mga tao nandiyan sa lahat ng mga division. Ang sadya ng lahat ng mga kaluluwa kung bakit sila nandito ngayon sa planeta ang dahil gusto nilang matutunan yung lesson ng buhay as a mortal being upang mag-transform into higher being, semi-immortal foundation, from semi-immortal foundation into the immortal foundation. Kaya, ang unang ascension ng tao into the supreme governance of the infinite cosmic family of light sa paraan ng transformation of the carbon atom life foundation into advanced elemental foundation. Nagsibig sabihin ng advanced elemental foundation, hindi yan carbon atom life foundation. That is semi-immortal foundation. Kaya itong 72 spiritual division na tinatawag ninyo. The first 22 division would be semi-immortal foundation. Ano siya ibig sabihin ng semi-immortal foundation? The first 22 division, ibig sabihin yan, we are not talking, exclude first the divisions of the humans, the aliens, mga engkanto, waban pang mga kinabuhi associated in the things of nature. Hindi yan kasali sila sa sector ng semi-immortal foundation. Dahil dito pa sila sa foundation, sector ng 7 dimensions of the soul. Itong mga semi-immortal foundation ng buhay, they are going or coming in and outside of this dimension and into another dimension. Sulod ugawa sila sa dimension sa mga tao, sa mga engkanto, dahil nandyan sila sa mataas na dimension. Kaya pag mag-edad sila o 50,000 ang kanilang edad, ang ilang ilang pong mga naong dalagita na po sila or mga parang mga bayong-bayong na po sila. Ibig sabihin niya
mag-edad sila og 50,000 ang edad sa usa ka siya may immortal na Advanced Elemental Foundation. Ang ilang naong mag-edad sila 100,000, bata lang gyapon. 20s lang gyapon nilang edad. That's because they don't have the aging process. Wala sila by aging process. They don't experience wear and tear of their shells of the physical. Kaya malaking kaibahan. Ngunit ang tao ay sadyang takot sa katapusan ng mundo. Pero iba na ang panahon ngayon. Marami nang takot sa katapusan ng buwan. Hindi na sa katapusan ng mundo. Sa katapusan ng bulan, maraming mga bills na bayaran. Pag hindi nag-aral ng mga professional na mga technical competency of the skills, medyo mahirapan ang mga walang trabaho ngayon sa katapusan ng bulan, hindi sa katapusan ng mundo. Kaya kailangan ito tayo mag-ingat sa panahon ngayon. At kung paano tayo mag-ingat, sundin ang paraan ng ibinigay ng Supreme Master. Maging magtuturo kayo ng buhay. Hindi maging magtuturo ng pagkawasa. Kaya sabihin natin, napakarami nating mga aklat dito, banal na mga salita ng Diyos, mga tagong banal na mga salita, mga lihim na pangalan ng Diyos. Isang tanong lang, saan ba yan nakakonect? Governance Formations, Palace of the Olympic Stars, Art of Life, or Supreme Governance of the Opposite Formation? When it comes to power, walang question sa power. Makapangyarihan yan. Kaya sinasabi ko yan sa lahat. Ngayon ay kailangan tayong ma-awaken. Ibig sabihin na yan ma-awaken, mapukaw, makagising tayo sa ating spiritual kamalayan upang malaman natin ang direction. Direction ba tayo ng buhay o direction ba tayo ng pagkawasak? Nakakonect ba tayo sa art of life or nakakonect ba tayo sa art of destruction? Yan ay mahalagang katanungan. Kaya ano yung hantungan ng iyong karunungan na pinag-aralan? Karunungan ng Diyos. Napakaraming mga mukha ng Diyos. Sundin yung batas. Anong klaseng batas ang iyong sundin? Ang batas ng unang panahon, 1,000 years ago, or 10,000 years ago, would be the same law by this time. Ang balaod ba sa unang panahon sa Diyos? Parihara ba sa balaod karon nga panahon? Sa unang panahon, kabayo lang. Ngayon na yung mga supersonic nga mga rocket nga manglupad matos laing planeta. So, ngayon mayroon na tayong cellphone. Sa unang panahon wala pa cellphone. And then even to the point of communicating the Omni-Supreme Absolute. Sa unang panahon, the way of communication so far distance, and you have to ride your horse or you have to run fast para makarating yung mensahe mo doon sa malayong lugar. Ngayon, you have to just text and then teleport the information from this place into another place. Yung information reaching another place without traversing the space in between distance. Just imagine an information teleporting the information from the Philippines to America, from the east to the west. That is as if sinasabi ng pagdating ng Supreme Master, as if the lightnings come from the east to the west. Nga nakakusog ang speed. And that is not speed. That is teleportation. Traversing the space by speed. That is traversing this, using the speed. So that's traversing the space by speed. And then teleportation is traversing the space without passing the space in between. You just reach the place right away by speed of the thought, or even more than the speed of the thought. Naabot diretso ang imong information. And that is the law of this time. Ibig sabihin, ano bang batas ng panahon at ngayon? Kaya sinasabi ng Supreme Master, my son, be wise. Anak, pagmaalamon. Huwag kang mahuli sa panahon. Practice art of life. Do not practice art of destruction. Art of destruction, that is blinding ignorance. Human negative ego. And then the more you prove, the more
you can show your weakness. E ba sabihin natin ba, mayroong isang tao na gusto niyang ipriba ang kanyang napakataas sa natutunan sa kanyang paniniwala at mataas na naabot sa kanyang mga inner discovery. At gusto niyang ipaalam, ipakita kung ano kalakas ang kanyang paniniwala at yung kalakasan yung pundasyon na kanyang tinatayuan. Ngunit, in the eye, sa mata ng mga nandyan sa mataas na or nandyan sa pinakataas o pinakamababang pundasyon ng spiritual, sa tunay na mga taong awakened sa kanilang spiritual, bukas na ba ang kanilang kamalayan? Nakamit na nila yung pasakatuparan ng kanilang mga kaluluwa. The more a person will prove sa kanyang kalakasan, the more na magkikita ang kanyang kahinaan. Ibig sabihin, do not show your weakness. Kaya ito ay dahilan na kailangan mo matutunan yung tinatawag na spiritual privacy. Mahalaga itong spiritual privacy. In the Living Book of Life, ikaw lang yung taong nakakaalam yan. At iwasan mong may maraming mga tao makialam sa mga privacy na yung spiritual. Ngunit, sabihin man natin gusto ng ibang tao, sa iyong Living Book of Life, ikaw lang yung taong may kakayahang makaalam niya. At wala nang kahit sino pang ibang makabasa sa iyong Living Book of Life. Dahilan yan, nandyan yan sa opisina niyong Precise Guardian Angel at saka Spiritual Master. Hindi kayang mabasa ng kahit sino ng tao. Yan yung mana nga tinaguan sa imong pagkatao. Na ihatag sa Diyos nga na kanimo, panahon nga ikaw ay magmadaugon. Kinanglan lang ang pagpatilingho sa sulti sa banal na espiritu. Kaya, pag ang may dalunggan, ang mga taong may madalunggan, kanalang magapatalingho sa sulti sa balang espiritu. Aron tinuod na magmadaugon. Take note of this word. Word for word tayo, literal. Ika lang ang makabasa, wala nang ibang makabasa. Kung paano yung ika lang yung makabasa at kung ano yung dahilan, ang dahilan yung spiritual privacy. Everybody is within the principle of spiritual martial arts, the toppling down of the human weaknesses, which including in that meaning is the toppling down of the illusion. Tingnan ninyo yung brain. You have the conscious mind and the subconscious mind. Kung paano ang tao maging mayroong maraming illusion, madaling gagawin lang yan sa mga taong expert ng mind illusion. Information will be stored up in your subconscious mind, and that could be the reality of your understanding. Ibig sabihin ng usa ka informasyon, ibutang diya sa imong subconscious mind, og mauna ka na may tabo sa imong kamatuoran, mauna gyud ka na ang imong kamatuoran. So that means to say, your higher protection, para dili ka masaag, o dili ka ma-virus o another information which is not coming from the precise office of your guardian angel and spiritual master. Kailangan mong mayroon kang protection. Yung Living Book of Life mo, walang ibang makabasa niyan. Because that is not allowed by the advanced spiritual world. Sa batas ng advanced spiritual world, ang imong libro sa kinabuhi, dili ka na mabasa o tagna-tagna lang. You by yourself will receive it. And that is there, nangdiyan yan, sa bato sa imong kinabuhi. Just look at you, for example, when you go to your Book of Life, at the center of your brain, pineal gland, that is one of the Living Book of Life. Na diyan nakasulat ang tanan nimong kasaysayan sa nilabay nga panahon, sa umaabot nga panahon, sa wala pang panahon, tanan gayod na sa imuhang Living Book of Life.
Tinawag yan puti nga bato na si mong pinaglan. And then once you can get inside of that living book of life, then you will see who you are. That's why to know thyself, para makaila ka sa kagalingan, you have to get inside of your living book of life. Hindi yan magagawa pag i-reading mo, ngita ka ng oracle master na ipabasa mo ang imuhang living book of life. That cannot be done because you're the only authorized personnel to do that under the direction of the Supreme Master of Wisdom. Kailangan yung guidance ng Supreme Master of Wisdom. Kung ganun, ano yung mga mababasa na kaparte sa iyong pagkatao? Ang mababasa lang yung mga printed informations of your 7 auric force. Yung makita lang ba, diya siya mong aura. So, ano mayang makikita sa iyong aura? Yung 7 dimensions of the soul, by lang 3 size na pwedeng mabasa. Which is the physical dimension of your soul. Pwede yan ma-reading. Even by advanced technology, pwede nang maging ma-reading ang mga informations of your physical body, that is the cell. Then the emotion dimension and the mental dimension. Kaya when you look at yourself in the mirror, kitang-kita niyo yung mga tao, ay, magulanon ang mood ng isang tao. Grabe ka magulanon or masok-anon. That's because you can read the vibration through the auric force. Varied on the emotion dimensions or the mental dimensions of the person or in the physical dimension of the person. Kaya makita mong taong masakiton because you do your reading. Even the person will tell you na masakit na siya or wala. Alam mo yun, ay may sakit yan kasi nagluspad ang lawas. Nilako ang tiyan. Bisag dili busog. Ibig sabihin, alam mo yan. That's because nababasa mo sa kanyang objective and the subjective part of his life na pwedeng mabasa. When it comes to the substantive part of the information, that is printed in the living book of life. Hindi na yan allowed na mabasa na kahit sinong tao. Kaya yan yung sinasabi ng Supreme Master, yung mana na tinaguan, nandyan sa imong permanent atom or bato sa kinabuhi. You need to do your inner discovery. That's why, in the lessons of the Quran, I would say na pakinggan lang ninyo itong ating mga sinasabi at gagawin. Huwag na kayong maniwala. Hindi kailangang maniwala kayo dahil dito tayo sa actual practical lesson. Gagawin ninyo lang. At take note, don't be misled. You have to define what is profession and you have to define what is vocation. And you cannot commit mistake or violations of any of the spiritual law given by the Supreme Master of Wisdom, Supreme Supernal Angels, na gitawag ninyong Divino Maestro. Okay, so much thing to talk, but our time is not enough for this, all these things that we need to discuss. Until the next time, pagbalaan sa kinabuhi o sa kinaiyahan.